Olat lahat yan. Olat na nga kayo kay Madriaga. Olat pa itong 3 pinresinta ninyong kuno. O ito ha. Para mas maunawaan natin. Matapos questionin sa impeachment proceedings ng House Committee on Justice ang kanyang salin, nanindigan si Vice President Sara Duterte na lehitimo ang lahat ng pinanggalingan ng bawat sentimo ng kanyang mga pera at ari-arian. Nakatutok si Marisol Abduraman. Inalaga ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang mga komentong hindi daw nagtutugma ang mahalagang nakalagay sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth sa mga bank transactions na pinakita sa hearing kahapon. Para po sa amin, actually, wala naman pong hindi nagtutugma. Perhaps it's just the way that things were presented. Kung accurate ba yung presentation na gano'n. Sa testimonya kahapon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig sa House Committee on Justice, sinabi nitong merong mahigit 600 cover at suspicious transactions sa mga bank account ng bise at kanyang asawa na nagkakahalaga ng 6.7 billion pesos. Suspicious transactions does not equate to any wrongdoing or unlawful activity. Perhaps the bank thought or tagged it as suspicious, so umakyat sa AMLAC. Dagdag nila, umabot sa halos 7 bilyon ng halaga ng mga transaksyon dahil pinagsama-sama ang halaga ng mga transaksyon sa mahigit 18 taon. Ibig sabihin, lahat na... Ayun pala, 18 years. 18 years of total transaction of BP Sara Duterte and her husband. Yung tinatawag na 6 billion. Imagine niyo yun, 18 years in public service and yung person na kaasawa niya ay isang abogado, may law firm. Transaction, again, ulitin natin ha, not total amount of money in the bank. It's transaction. Ang withdrawals mo, lahat ng deposits mo, pagdating sa inflow and outflow, pinagsama-sama. Kasi aggregate yung ginagawang number. So lahat ng inflows dyan, lahat ng outflows dyan, ina-add up lang. Kaya may tendency talaga na maging bloated yung figures. It's not determinative or conclusive as to magkano ba talaga yung nasa loob ng account. Sa isa namang pahayag, pinuna ni Duterte ang mga opisyal ng AMLAC dahil hindi nito nilinaw na walang findings ng mga paglabag sa batas ang kanyang mga transaksyon at hindi totoo may bilyon. Kaya nga eto nga suspicious. Dahil nga sa pinaliwanag ko sa inyo, bakit suspicious? But it doesn't mean it's a crime. So therefore, if it is not a crime, it's just suspicious in a way because there is a standard in depositing the money and withdrawing the money. Kasi remember, sa bangko ngayon matindi. Whether you withdraw a lot of money, deposit a lot of money, it's going to be suspicious. But it doesn't mean you are doing a crime. Pero hindi pinaliwanag ng AMLAC yun. Bakit? Kasi nga, di umano, allegedly, yung AMLAC daw ay pinalitan daw days before this Committee on Justice nangyari. Sa kanyang mga bank account, sabi niya, lahat daw ng kanyang ari-arian at pera ay idineklara niya sa kanyang salin. Ang bawat sentimo raw ay lehitimo at may kaukulang dokumento. Tinukoy din ng BISE ang inilabas na Notice of Disallowance ng Commission on Audit o COA sa confidential funds ng BISE. Tila itinaon daw ang paglalabas ng report at naaayon sa mga nararanasang political attack. Sa testimonya naman ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap umano ang BISE at kanyang pamilya ng pera mula sa isa umanong drug lord, sinabi ng BISE na halos isang dekada na raw gumagawa ng kwento si Trillanes. Hinggil sa di umano'y bilyones sa kanyang bank accounts. Wala raw nagbago sa kanyang mga kwento, pero ngayon, ibang makinarya na raw ang nasa likod niya. Ito raw si Pangulong Bongbong Marcos na dapat nagpapadrug test at ang mga tinawag ng BISE na mga low bender ng mga kongresista na tumanggap ng mga maleta at paulit-ulit na binabaliwala ang constitutional limit. Kung gaano raw katindi ang paninira sa kanya, ganun din daw katindi ang katahimikan. At takot ng administrasyon na managot sa bilyong-bilyong pisong ninakaw umunong nilagay sa maleta at inilabas sa bansa.
Muling iginiit ng defense team ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot ang Vice at ang kanyang mga abogado. Naman ang kanyang abogado ang sinabi sa komite kahapon na hindi umuno nagdeklara ng cash on hand and in-bank ang Vice ng ilang taon sa kanyang SALN. Gate nila, dineklara niya ito. She disclosed because it was all lumped under yung others. No? Kasi sa personal items, kung makita nyo dun sa SALN, nakasulat doon vehicles, others, ganyan. So yung cash in bank, kasama siya doon sa others. I just wanted to clarify kasi baka sabihin parang sinasabi naming mali o sinungaling yung mga House members yesterday. Hindi naman po kasi ang sinasabi naman nila is walang line item ng cash in bank. Muling iginiit ng defense Gets din nyo? Kaya pala wala ang laman. Kasi nandun yung sa others. Kung walang transaction, walang deposit, walang doon sa SALN na yun, wala na dagdag. Nandun na kasi sa others yung vehicle and others. team ni Vice ang kanilang naunang posisyon na sa tamang forum lang haharap at sasagot Yun. ang Vice at ang kanyang mga Yun. abogado. Ayun! Inaasahan na raw ng defense team ni Duterte ang mga prenisinta sa impeachment hearing kahapon, pero sasagot lamang sila sa tamang forum. A Ayun. clear presentation of supposed evidence before a committee that is not authorized to conduct trial does not really amount to proof. It's because every evidence, whether it's something that you present in an ordinary case or in this case in an impeachment proceeding, must still survive scrutiny. It happens only in a proper trial before a tribunal or a body that has jurisdiction to conduct trials. Hinihinga naman ng reaksyon ang Pangulo at mga tanggapang nabanggit ni Duterte. Marisol Abduraman, Nakatuto, 24 Oras. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tulad.